Patuloy lang yung mga pagdami ng mga bagong unknown apps na nagsusulputan dito sa Play Store, no? Mga kadyani, huwag na kayo magtaka ko sa mga susunod na mga linggo o buwan, magiging kasama na yan sa mga list of recorded unknown platform ng SEC dahil yung huli nga, sabi ko sa inyo is parang na-life up na po yung moratorium na yan kasi dating 108 yung huling update ko, ngayon 110 na po, nadagdagan na po sila at wag na po tayong umasa na mawawala. Okay? Pwede nawagin ko lang. Hindi siya mawawala. Madadagdagan pa. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like lang po at malaking tulong din po yan sa aking mga channels at paki-share po ang mga video ito at para updated po kayo, paki-hit lang po yung notification bell para sa mga usapang online lending apps. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps. At hindi po ako wala promoter, hindi po ako agent, hindi po ito sponsor. Ako po ay sumusubok mag-review at silipin kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil. Yun lamang po ang aking pinapaalala sa inyo. Hindi po ako nanghihikayat mangutang kayo dito. So, simulan natin. Ito yung mga list na nakita ko doon sa Play Store na nagsusulputan, naglilitawan dito. No? Ito yung mga fly-by-night sa ngayon. Pero, I will forecast it na maaring in the future, in the near future natin, maging mga kasama ito sa list ng recorded online platform. Kasi, yun nga, patuloy lang na madadagdagan dahil wala na po yung moratorium o yung pumipigil na order na hindi na madagdagan yung mga online loan apps na nag-ooperate sa mga Play Store, sa website, at sa mga App Store o sa anumang app market po sila. Okay? Unahin natin si Pesomate Flexible Loan Factors Lending Corporation. Medyo maging maingat kayo ha. Tandaan nyo, hindi porket nakikita natin sa Play Store o sa mga App Store, okay na agad utangan. Aralin muna natin kung ito ba yung mga may issue ng mga, alam nyo na, yung mga pang haras at mga panggugulo sa mga kliyente nila, sa mga borrowers. Ito sa Pesomate, hindi ko pa naman susubukan itong iba rito. May iba na ako nasubukan dito at talagang as in, yung iba bago at yung iba bagong palit ng pangalan. Ito, unahin natin sa Pesomate Flexible Loan. Then, itong si Cash Cash, doon sa kabilang channel ko, yung Johnny Depp, papakita ko sa inyo review nito dito kay Cash Cash. No? Under po siya ng Credebit Lending Investor Corporation na wala rin po sa mga recorded online loan platform ng SEC. Then, sunod si Peso One Fast Loan. Under siya ng Peso 101 Lending Services. Okay? Lilinawin ko ha, itong mga ito, wala sa list. Kaya, we will call them a fly-by-night na mga OLA. Para maliwanagan lang po kayo. Itong si Kashaya ng GA Orobia Lending. Ito, medyo may issue pa siya. Oh. Nakalagay dito kasi this app is in development. Be one of the first to try it and provide feedback. Okay, parang, ano siya, beta. Baga, susubukan pa lang niya kung okay siya o hindi. Parang for experimental purposes pa lang siya, ay di ko pa siya subukang applyan, okay? Kasi nakita ko lang siya dito sa mga Play Store nung nagkakalikot ako sa Play Store ng mga bagong online app. And then itong si Magaling Peso, Fast Online Loan. Itong si DSNC Lending Investor, parang napansin ko na to dati. Hindi ko lang maalala kung ano to si Magaling Peso, pero familiar yung DSNC, no? Either baka ito rin si Madali Pera or yung isa, yung mabilis, ano? Basta, familiar kasi yung DSNC. And then, itong huli, itong si Yulen Pascas, wag na kayo magtaka, hindi po yan bago. Palit pangalan lang po yan ni Gulzara o si GZ Lending Corporation, okay? Ito yung logo, binago lang po yung U. Pero siya rin po yan, yung maraming complaint. Kaya maging maingat po kayo sa mga pag-apply sa mga online loan apps. Ulitin ko, maging matalino sa pag-apply, mag-due diligence, mag-research, aralin muna yung mga ratings, yung mga reviews, kung yan ba, halos kadalasan sa mga reviews kasi sa mismong App Store, sa mga Play Store, magaganda. Di ba? Pero kung papanoorin nyo yung mga OLA reviewer na mga legit na talaga sinusubukan mag-apply dyan, ako, ay try ko naman po itong si Catch Cash. Basta panoorin nyo na po doon sa isang channel ni Johnny Depp. Dati po siyang OLA na ngayon, meron na pinalitan lang niya yung ano niya, yung pangalan. Dati siyang isang OLA rin na biglang subulpot, biglang nawala. Mga ganyan po.
yung mga OLA na yan mawawala, susulpot, bagong pangalan, at in the future, maaring maging rehistrado, maaring maging ano na talaga yan, recorded, no? Maging maingat kayo, huwag kayong basta-basta uutang. Tapos, pag pinanood niyo yung mga reviews, okay, dilinawin ko lang, yung mga reviews na yun, sinubukan po talaga yan. Like ako, ulit ko, sinubukan ko siya, at iba rito, nag-approve, at yung iba naman, nag-auto-disburse, yung mga ganyan, mga nasusubukan ko, mga OLA. Yung mga ganito, mga fly-by-night, medyo maging, ano dyan, medyo mas tuso yung mga yan. At pakikitaan kayo ng maganda niyan na, tawag doon na payment details, okay? Pero, once na bigla kayong magbigay ng mga tawag doon ng mga disbursement e-wallet na kung saan nila padadala. Nararanasan ko rin po yung nag-auto-disburse. No? Yung hindi ko pa kiniklik, bang parang nasa under evaluation pa lang yung aking pag-apply. Nagugulat na lang may darating. Kaya kung mag-apply kayo rito, tignan nyo muna kung kaya nyo bang bayaran o baka hindi nyo gusto yung kanilang offer like the 1,000. Tapos magugulat ka, darating sa 600 or maaaring 500, ganyan, halos kalahati. Then after, hindi na nga 7 days 6 days ko na nga siya nakikita. Kasi kunwari ngayong araw na ito, mag-disburse siya sa akin, nag-auto-disburse, then babayaran ko siya, hindi 7 days. Bali, bilang kasama itong araw na ito. Kunwari ngayong Lunes, o sa Sabado, babayaran na agad siya. Ganun po yung estilo nila ngayon. Kaya nangyayari, hindi siya 7 days. Total, magigipit kayo. Kaya pinapaalalahanan ko kayo na huwag yung basa-basa uutang kung hindi ninyo kaya na mabayaran agad. Kasi, totoo lang, in my experience sa mga fly-by-night na mga OLA, 6 days na nga yung palugit nila, yung prepayment details. Then, after mga 4 or 5 days, ayan na yung harassments. Diba? Kahit nga sa mga legit. Kaya sabi ko sa inyo mga kadyan, kahit nga yung legit na yung mga SEC registered na yan, ang dami ko na experience doon sa iba. Hindi ko na sinasama yung mga bill issue, tala, yung kasyalo. They are okay naman talaga. Utangan. Walang harassments dyan. Pero the others na hindi ko pa kasi nasubukan yung Juanhan, hindi man ako na-approve dyan. Kaya medyo hindi pa ako makapagsalita about kung okay ba talaga siya o hindi. Pero nung nagtatry ako, 15% lang po talaga siya for 1 month. Kasi yung 500, naging 75 lang babayaran ko. Kaso nga lang, rejected pa rin ako. Hindi ako na-approve, okay? Then, yung iba, na medyo okay naman yung mga pautang, na either yung mabilis kasi di ko rin masubukan. No? Pero, ulitin ko, itong video natin ng ito ngayon ay para sa mga fly-by-night na OLA na nag-ooperate ng walang rehistro. So, ngayon tatanong nyo sa akin, ba't sila nag-ooperate at ba't sila nagpapautang? Paano kung hindi namin bayaran? It's up to you kung hindi nyo babayaran o babayaran niyo. Ulitin ko, kapag nagpadala yung mga ganyang klase ng mga fly-by-night na mga OLA, kahit ibalik na lang natin yung principal amount, kasi sabihin mo tagalan mo, okay lang yan, pero as long as ibalik. Kasi minsan naranasan ko rin na ganun, binalik ko after a month. Kasi, ito lang na, hindi naman natin kahit naman ibalik natin ngayong araw na ito, linawin sa inyo, kahit ibalik mo yung araw na yan, yung mismong pinadala, mga haras yan, mangungulit yan, manggugulo yan. Kasi, kailangan nila makuha yung sinasabi nila mismong perang inilabas nila na, kunwari, 1,000, yung kasama na tubo ron, kunwari sa 1,000, meron 100 na patubo after 7 days, tapos binilik mo yung 600 lang, manggugulo yung mga yan. Kaya maging maingat kayo sa pag-apply sa mga fly-by-night ng mga OLA, mga kadyani. So, sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.